Ipinauubaya ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez sa House Ethics Committee ang pagpapasya laban sa inihaing reklamo na may kaugnayan sa umano'y seditious remarks niya sa administrasyon kamakailan. Ang detalye sa ulat ni Mela Lesmoras. Binigyang diin ni House Committee on Ethics and Privileges Vice Chair Jill Bongalon na walang halong politika ang investigasyon ng kanilang komite ukol sa isang reklamo laban kay Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Kilala kasing kaalyado si Alvarez ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may mga pasaring naman kamakailan laban sa administrasyon. Gusto ko lang po linawin that this complaint started because a case was filed against him. So the Committee on Ethics has to act on the complaint filed. So wala akong politika ho dito. Nagkataon po na inirereklamo ang ating pong kasamahan sa Kongreso ngayon, and the committee has to act on it. Kahapon, kasunod ng inisyal nilang deliberasyon, opisyal nang kinuha ng Ethics Committee ang jurisdiksyon para dinggin ang reklamo laban kay Alvarez na inihain ni Tagum City Mayor Ray Uy at iba pang personalidad. Sabi ni Bongalon, nakita nilang sufficient in form and substance ang reklamo. Isa sa mga pinag-ugatan nito ay ang umano'y seditious remarks ni Alvarez nang hikayatin niya ang militar na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kamakailan. There are three grounds na kung saan nakabatay po yung complaint filed against Congressman Alvarez. Number one is the absences. Number two, the libelous utterances or statements made by Congressman Alvarez against his public officials in Davao del Norte, including Special Assistant to the President, Lagdameo. And number three, the seditious remarks or utterances made by Congressman Alvarez in one of the public rally in Davao del Norte. Ang isa pang miyembro ng Ethics Committee na si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, tiniyak namang pag-aaralan nilang mabuti ang reklamo at dadaan ito sa tamang proseso. On one hand, gusto natin naman, edi kung meron naman talagang nagkakasala, edi kung ano man yung karampatang parusa, ganyan, ay mangyari yon. Pero ayaw din naman natin na yung mga kaso sa Committee on Ethics ay nagagamit din sa pamumulitika laban sa kung sino man yung nakikitang karibal. So gusto lang natin yung tamang proseso lang. Sa isang text message, sinabi naman ni Alvarez na ipinauubaya na niya sa komite ang pagtalakay sa reklamo laban sa kanya. Pero una na rin niyang iginiit na hindi naman umano maituturing na inciting to sedition ang naging mensahe niya kamakailan dahil pakiusap lang naman ito at inihirit pa niyang gawin ito sa maayos at mapayapang paraan. Sa ngayon, hindi pa makapagbigay ng timeline ang Ethics Committee ukol sa kanilang magiging investigasyon dahil titingnan pa nila kung ano ang magiging takbo ng sitwasyon. Ayon nga sa kasabihan, public office is a public trust, kaya't pagtitiyak ng House Ethics Committee, patuloy nilang babantayan ang mga pananalita, aksyon at kilos ng kanilang mga kasamahan. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.